The only justification we hear from the authorities back then was just nanlaban. No? But then you have Duterte supporters asking, how would the Quad Committee hearing equate the JK killings to Pogos? Okay. The Pogo. What is the connection? Iko-connecta na ho netong si Ace Barbers. Ito ho ang tinatawag nating kwentong barbero portion. Ito lang ho ang tanong natin dito kay Congressman Ace Barbers dito sa kanyang interview diyan kay Ma'am Karen Davilan. Wala naman ho tayong problema sana na birahin nyo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung batikusin nyo yung naging war on drugs. Wala naman ho tayong issue dun Ang problema lang ho natin dito, kung hindi nyo ho sana pinuri at pinagmalaki ang war on drugs si Tatay Digong, wala ho sana tayong problema ngayong mga panahon na to. Diba? Kaso, kayo ho ang isa sa pinaka nagbubunhi nung inumpisahan ng administrasyon yung war on drugs na yan. Pero ngayong mga panahon na to, grabe ho kayo kung makabatikos. Kaya ang sinasabi ngayon ng ating mga kababayan dito, yung pangarap mo na makahawak ng national position, mananatiling pangarap na lang yan habang buhay. Kasi meron ho tayong nabalitaan na di umano itong si Ace Barbers, kaya pala gustong pumasok niyan sa DSWD kaso hindi ho siya pinalad. Dahil si John Vic Remulla ang pinwesto, imbis na siya, no? Pangarap daw ho niyang mag-senador. Yan hong na ating nabalitaan. Itong si Ace Barbers, di umano, nangangarap na maging senador. Kaya nagpapasipsip siya dito sa administrasyon na to. Kung inyong mapapansin, lahat ho ng gusto maging senador ngayong mga panahon na to, gusto ho nilang tahakin yung tinahak na landas nitong si Benhur Abalos, yung magpakaaso dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ho muna nating magpasalamat sa ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat to sa napakatinding suporta, no, sa mga nagpapakulay. Super thanks! Maraming salamat to sa mga nagpapa-super thanks. Sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba kayo para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. No? Isang like at isang subscribe lang ho, sapat na sa atin yan. Sa mga nagpapakulay dyan sa comment section, maraming salamat to. I-shoutout ho muna natin yung ilan sa mga nagpakulay doon sa ating huling video. Shoutout dito kay Darjen Avila, ha? Darjen Avila, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega love shoutout ho. At dito kay Ma'am Araceli Cabalum, maraming salamat ho. Mega love shoutout ho. Maraming salamat sa pagpapakulay diyan sa comment section. Super thanks ho. Super thanks. Etong si Ma'am Sinaida, kahit 5 pakulay, naka-5 pakulay na siya mula kagabi. Mega love shoutout ho. Maraming salamat, no. Sobrang na-appreciate ko ho yung effort na ginagawa ng ating mga kasama dito sa PH Update. Ramdam na ramdam ko ho ang inyong pagmamahal. Dito kay Mama Zenaida White, thank you ho. Thank you sa pagpapakulay dyan sa comment section. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin puntahan yung naging interview nitong si Barbers dito kay Ma'am Karen Davila, gusto ho muna natin pasadahan ng mabilisan. Meron hong babala itong si Atrasabante, no, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang banato niya, Mr. President, huwag ka nang magmura sa amin dito. Tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo. Wala naman ng problema. Meron ba kayong problema sa pagmumura ni Tatay Digong? Kamura-mura naman pinagagawa niyo dyan sa House of Representatives Huwag kayong gumawa ng kamura-mura para hindi kayo murahin ng mga sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba mga kababayan, ang saloobin ng ating mga kababayan ngayon, na-amplify lang ho dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napapakinggan lang itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya ang popular. Pero ang sentimiento nitong si Tatay Digong, majority ho sa ating mga kababayan, yan ho ang kanilang sentimiento. Kung ano ang sinasabi ni Tatay Digong, yung korupsyon, yung mga kalukuhan na nangyayari sa ating bansa, yung tangkang pag-amenda sa ating salingang batas, yan din ho ang binuvoice out ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya naman, para dito kay Atrasabante, maghinay-hinay ho kayo. Ano ba banat niya dito? We cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. Anong slander? Ngayon,
dumako naman ho tayo sa ano, ha? Dumako ho tayo sa binibida nitong si Atrasabante. Slander daw sa kanila. Ayan ho mga kababayan, the Supreme Court emphasized that the statement against public officers are not constitute oral defamation or slander. Ha? Supreme Court statement against public officers not slander when related to the performance of official duties. Pagka official duties ang pinag-uusapan natin dyan, yung mga pinaggagawa nyo dyan sa House of Representatives, ano ho yun? Hindi nyo pwedeng kasampahan ng kaso itong si Tatay Digong. Kunyari, pagka sinabi ko dito na yung ginagawa nyo na yan, talagang kamura-mura na yung pagtatrabaho nyo dyan sa House of Representatives. Masyado na kayong obvious na nagpapakaaso dito kay Marcos Jr. Di naubos ang Pilipino sa sambayan naubos ang ating mga kababayan sa kakasampan nyo ng kaso. Di ba? Ang problema ho kasi dito sa mga aso ni Tambaluslos ngayong mga panahon na to, gusto ho nila, sila lang ang namumuna. Pero pagka sila na ho ang pinuna, nag-iiyakan ho itong mga aso ni Tambaluslos na to. Una na ho dyan, itong si Atrasabante. Paano mo kakasuhan? Binanatan ho ba kayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong mga personal na buhay? Yung pagpapakita ho namin doon sa lifestyle nyo, wala naman nung masama yun. Sinapubliko nyo naman yun eh. In the first place, di naman namin makikita yun. Ano ba sinasabi namin? Ang gaganda ng mga relot, mga sasakyan nyo. Pero yung pagmumura, kung related naman sa mga trabaho nyo at kamura-mura naman ho talaga yung mga pinagagawa nyo dyan sa House of Representatives, huwag nyo naman nung sisihin yung ating mga kababayan kung medyo makapagsalita sila ng masama sa inyo. Yun lang ho yun. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, punta na ho tayo dito sa naging interview nitong si Ace Barbers dito kay Ma'am Karen Davila, no? Hindi ko na ipapakita yung video, baka gurgurin ho tayo. Ano na lang, itong audio na lang, audio. And joining us on Hot Copy this morning, we have with us House Quad Committee Overall Chairman, Congressman Robert Ace Barbers. Representative Barbers, good morning. Good morning, Karen. Good morning po sa ating mga kababayan. Thank you for having me. A lot of bombshells dropped in the Quad Committee hearing. I want your reaction first with the possibility of this. Talaga, yung mga ilinabas doon sa Quad Committee, mga bombshells na yun. Yun ho bang madaling araw, tinawagan itong si Garma noong Mayo 2016, bombshell na ho yun. Hindi pa presidente si Tatay Digong, tinatawagan niya na para gawin yung Davao model. Anak ng toko. Labo. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa possibly holding their own hearings related to what was revealed in the Quadcom. Well, that is within the rules of Congress. No, I think there are no prohibitions as far as conducting a committee hearing on the same subject matter, no, or maybe. Pero yun hong mga alipores nitong si Marcos Jr. diyan sa Senado, balita ho natin doon sa napanood nating video kaninang umaga doon sa third floor studio. Pinaplano daw hong pigilan yung investigasyon na yan na gustong isagawa nitong si Senator Bato de la Rosa. Kesyo yung moto proprio lang daw makakapag-imbestiga ay ang Blue Ribbon Committee. Pero napakarami hong naganap na investigasyon sa mga nakalipas na panahon. Yung ibang mga komite nakakapag-moto proprio naman na mag-imbestiga sa mga issue, no, kahit na naka-break ang sesyon, no, nakakapag-imbestiga sila. Pero dito sa isa na to, dahil ang magsasalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga dating todo makasipsip kay Tatay Digong, ngayon bumaba na to sila dyan na kesyo. Hindi pwede, dapat Blue Ribbon lang. A parallel investigation between the House and the Senate. Since there are no prohibitions, I believe that they have all the right to do that. But again, the bigger question that should be asked is that why would you investigate yourself in your... Yan na nga ba sinasabi natin Mere allegation pa lang, puro hearsay, tapos paano mo iimbestigahan ang sarili mo? Anak ng toko. Yan na nga ba sinasabi natin? Maya-maya niyan kakambyo yung si Barber, sasabihin niya. Hindi naman sa inuhusgahan na natin itong mga nadadawit dyan sa Quadcom. Pakinggan niyo ho. Your own committee. No? And other questions may pop up just like that. And you mentioning, why would you investigate yourself? The other questions. Alam nyo, dyan, kung sakaling ipatawag yang si Garma, ipatawag yang si Kerwin Espinosa,
kung ano man, hindi itong si Senator Bato de la Rosa ang magtatanong diyan. Kailangan muna natin i-establish ang credibility kasi nadungisan, no? Doon sa pananatili ni Garma diyan sa House of Representatives sa loob ng isang buwan, parang yung kaisipan niya na-altered o nabago, no? Yung nabutingting nitong mga crocodile na to. Kaya kailangan muna nating i-establish na yung mga sasabihin nitong si Ruy Nagarma pagdating sa Senado talaga mapagkakatiwalaan at dapat hindi siya iiyak-iyak kagaya nung ginawa niya diyan sa House of Representatives. Ayaw ho nating magmukhang teleserye ang ikakandak na hearing nitong si Senator Bato de la Rosa. Or will you be using the hearing to essentially protect yourself after the accusations in the Quad Committee? Is this the use of power to essentially exonerate yourself? I don't want to put it that way, Karen, that they're going to use this committee hearing in the Senate just to exonerate themselves. No? Sira. May tama ka pala, brad eh. Anak ng toko. Pagkasabi mo na paano ka mag-iimbestiga, gayong iimbestigahan mo sarili mo. Tapos yan naman ngayon ang mga binabanatan mo. Ito talagang si Congressman Ace Barbers, pabalabalentong ho siya sa kanyang mga statement, sa kanyang mga interview. Wala pa ho tayong nakita na interview itong mama na to na straight lang siya. Kumbaga, kung mag-iimbestiga ang Senado, karapatan nila yun. Ngayon kung ang committee chair doon sa komite na mag-iimbestiga diyan sa diyan sa mga kabalbalan nyo, diyan sa House of Representatives para magkaroon ng parallel investigation para hindi one-sided ho yung istorya eh. Hindi ho natin nakikita yung kabilang side ng istorya kasi hindi ho nila na-anticipate to. Sa totoo lang Sa tingin natin hindi ho na-anticipate ng mga crocodile diyan sa House. Yang ikakandak na investigasyon na yan itong si Senator Bato de la Rosa. Akala nila tatayo na lang itong mga itong mga inaakusahan nila na to na wala tatanggapin na lang na ganun na lang yung mga allegation sa kanila diyan sa Quad Committee. Ang pagkakamali ho nila biglang pumalag itong si Senator Bato de la Rosa. Tingnan natin kung sana yung staff nitong si Senator Bato de la Rosa mailatag nila ng maayos itong isa na to, hindi kagaya dun sa nangyari sa KOJC, no? Dun sa investigasyon sa Davao. Sana dito medyo pulido yung paglatag ng tanong maayos na maayos, no? In the first place, the Quadcom is not accusing anyone. We're just here. You're not accusing any anak ng tokwa. Pero pagdating doon sa mga headline, mga interview, mga pagko-quote ng mainstream media doon sa mga lumalabas sa inyong Quadcom, ganito ho, Garma, linaglag na si Duterte. Pero wala ho silang inaakusahan dyan sa Quadcom na yan. Garma, kumanta na. Kaya napapaganito ho tayo eh. Ang galing! Ang galing! Di ba? Ganyan ho sila kakups dyan sa committee na yan, dyan sa Quadcom na yan. Wala daw silang inaakusahan pero kung makapag-headline, yung mga mainstream media na talaga naman nakabaling sa naratibo nila, talagang mapapaganito ho kayo. Ang galing! Ang galing! Di ba? Anak to. Ayusin mo, Barbers, Hearing issues and hearing testimonies coming from all witnesses who wish to share their information on the subject matter that we are deliberating on. These are the POGOs, illegal POGOs, extrajudicial killings, illegal drugs, and public accountability. And in the conduct of our hearing in the Quad, witnesses are coming out and saying things that have implicated other personalities. And since there are other personalities being implicated, we wanted to hear the other side of the coin, so to speak, no? And inviting those implicated to use this venue in order to share their information naman on their side, no? So that there will be a balance. Ang tanong, pagka dumalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagka sumagot siya na taliwas doon sa inyong naratibo, ano hong gagawin nyo? Anong gagawin nitong si Paduano? Babarahin niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iko-contempt niya, ikukulong niya diyan sa House of Representatives. Tapos maya't maya meron dumarating na staff ng mga congressman dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilaglag niya sarili niya, ganon. Ang galing! Ang galing! Ang galing. Game. Of views. Unfortunately, those that we have invited have not accepted our invitation yet, and I believe it is all within their rights. No, we will not question that since they are members of Congress as well. We will be respecting because we have this so-called interparliamentary courtesy.
Okay, now I know you invited former President Duterte, is that correct? That is correct. Yeah, I think if I'm not mistaken, during the second or third committee hearing of the Quad, there was an invitation by a motion made by Congressman Abante, the chair of the Committee on Human Rights, and Congressman Paduano or Dan Fernandez, who made that motion to invite the former president to share. Sabi nyo, inimbitahan nyo. Kasi kung inimbitahan nyo, pupunta yan. Di ba? Sabi naman niya. Pero sabi ni Tatay Digong, wala pa nakadating sa kanya. Sino mas, mga kababayan, sino mas pinapaniwalaan nyo? Kasi pinipintahan na naman dito sa isa na to, itong si Tatay Digong. Gusto kong palabasin nitong mga crocodile na to. Iniimbitahan namin, ayaw magpakita. Talagang mayroong tinatago yung si Digong eh. Di ba? Parang ganun yung gusto nilang i-paint na larawan dito sa isa na to. Kaya nagsalita na si Tatay Digong. Kung sakaling makatanggap siya ng imbitasyon, humanda-handa kayo, dadalo si Tatay Digong. Ngayon, huwag na kayong magpakahirap. Tatanungin ho kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang gusto nyong marinig sa kanyang mga sasabihin diyan sa Quad Committee. Di ba napakahusay? Di ba gusto nyo mawasak tong si Duterte? Hindi na kayo mahihirapan. Huwag na kayong tawag-tawag ng kung sino-sino pa. Huwag nang pagsalitain si Garma. Ang tatanong ni Tatay Digong, anong gusto nyong marinig? Anong gusto nyong maging sagot ko? Kasi hindi naman kayo tumatanggap ng ibang sagot maliban sa gusto nyong itakbo ng naratibo ng committee na yan, di ba? Kaya napakaganda ho ng banat ni Tatay Digong eh. Doon pa lang sa interview niya dito kay Attorney Panelo kanina dyan sa SMNI, talagang ano na ho eh, kumbaga, interview pa lang ha. Interview pa lang ho, nahubaran na ni Tatay Digong yung pakay ng Quad Committee na yan. Palakpakan ho natin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ganun ho kalupit itong si Tatay Digong. Interview pa lang, panigurado, marami hong nataranta sa mga congressman na to dun sa nangyaring interview na yon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tuloy. There also some information and insights as to how we are going to address the issue of extrajudicial killings. We're not accusing anyone, Karen. We have not even pointed. You're not accusing anyone. Itong si Garma, Davao Model, tinawagan ni Tatay Digong, ang sentro ng AJK, President Duterte, you're not accusing anyone. Malakpakan. Anak ng tokwa. Bobo na lang. Di ba? Sobrang, na ho yan, sobrang panloloko na yan sa katalinuhan ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, harap-harapan yung ng dinuduraan yung katalinuhan ng bawat isang Pilipino. Pagka sinabi nyo na you're not accusing anyone, wala, ang pakay nyo lang talaga in aid of legislation. Mga loko-loko ba kayo? Kali kayo rito, pakita ko sa inyo kung ano yung in aid of legislation. Anak ng tokwa. In aid of legislation. In aid of legislation, alas 5 ng madaling araw, tinawagan ako para magbuo ng anak ng tokwa. James Barbers, tigilan mo yan. Baka layasan ka ng kabaitan mo sa mga pinaggagawa mo na yan, ha? Ang pangit ho niyan. Ang pangit sa totoo lang. Out to anyone in this particular issue as the one who is behind all this killing. Alam nyo mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, gusto ko nating mag-relax sa totoo lang. Di ba? Yung mga video natin kanina, medyo kalma lang. Ayaw nating, sa totoo lang, ayaw nga muna nating mga ganitong content eh. Kaso pagka naririnig ho natin itong mga punto de vista nitong si Ace Barbers, di ho nating mapigilan yung sarili natin. Gusto ho natin siya sagutin ng punto por punto eh. Tuloy. Or maybe for the culprit in the implementation of these extrajudicial killings. No, we are not. Okay, now the Duterte camp and Duterte supporters have called the Quad Committee hearings highly politicized. Let's backtrack a bit. Number one, this emanated from Pogo, right? When I was interviewing you many months ago, this was all about Pogo. Duterte supporters have asked online, how did KISS move into EJK's and the Duterte drug war when the goal was Pogo? Well, originally, yes, you're correct. The one that Ang tanong, lahat ng investigasyon na yan, saan nag-umpisa? Sa House of Representatives. Lahat ng paninira sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte, saan nag-umpisa? Sa House of Representatives. Lahat ng nangyayaring walang humpay na ayuda at mga kalokohan sa pondo ng sambayan ng Pilipino, saan nag-umpisa? House of Representatives. Yung issue ng People's Initiative, yung pag-amenda ng ating saligang batas, saan nag-umpisa? House of Representatives. Ngayon mga kababayan, alam nyo na kung saan nanggagaling lahat ng kapalpakan at kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang mga paghihirap ng sambayan ng Pilipino, kung bakit walang napakatatag na direksyon itong ating pamahalaan, alam nyo na ho kung saan nanggagaling yan. Alam nyo na ho kung sinong may kasalanan dyan. House of Representatives. The subject that we are investigating in this quad is the proliferation of illegal pogos
And attached to these illegal pogos are all forms of criminality. There's kidnap for ransom, there's torture, there's murder, there's human trafficking, and of course drug trafficking. Attached to this is the theory that we have come up with, no? That drug money, human trafficking money, and other proceeds from all criminality, all forms of criminality is perpetuated by international syndicate. All criminal. Lahatin nyo na, anak ng toka. Lahatin nyo na, i-connecta nyo na. Si Tatay Digong ng yung mastermind. Siya yung pinakaulo ng lahat ng kalokohan, di ba? Yun, anak ng toka. Ibang klase ho talaga tong mama. Nakakahiya ko kayo, sir. Mga kababayan natin sa social media, diring-dire sa mga pinagagawa nyo ngayon. Alam nyo kung ang nagsasalita dyan, itong si Rufus Rodriguez, yung si Edsel Lagman, hindi ho walang problema eh. Okay lang, dilawan yan eh, opposition yan eh. Trabaho nila yan. Noon pa man talagang bumabanat na yan sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon yung mga tahimik na dilawan, yung mga inaasahan natin na lilitsyon sa mga Duterte, sila hong nananahimik ngayong mga panahon na to. Yung mga nagpapakilala nung panahon ni Tatay Digong na sila ay kaalyado ng nagdaang administrasyon. Sila ho ngayon ang bumabanat kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya walang credibility. Walang maniniwala dyan sa mga pinagsasabi na to ni Dan Fernandez. Kayo mga kababayan, ako kahit na lumipas na ho yung ilang administrasyon, markado na ho lahat itong mga itong mga politiko kagaya nitong si Dan Fernandez, itong si Paduano, itong si Ace Barbers. Forever na ho mga kababayan, yung mga ganyang klaseng politiko markado na ho sa atin. Kahit ano pang gawin nilang pagsasalita dyan sa House of Representatives, kahit na yung subject matter pa pabor tayo doon sa tayo nila, magkakaparehas tayo, wala pa rin ho tayong tiwala sa mga walang yan. At kung sakali man tumakbo sila ng nasyonal, makakaasa ho ba sila sa boto, makakakuha ho ba sila ng suporta sa ating mga kasama dito sa PHFT? Malamang sa malamang, hindi ho. Operating in the country are actually using pogos to launder the proceeds. And that's how it all started. Then we went puro laway ka na naman. Puro laway ka na naman, ginagamit pang launder. Pagpapahirap na ginawa daw di umano dyan sa Porac, Pampanga. Yung si Cassandra Leong, sinasabi niya, hindi ho ganyan ang background ng mga building na nandoon sa Porac, Pampanga. Ibig sabihin, mga malamang sa malamang, yung mga ebidensyang ilinatag, fabricated. Yung mga larawan ng mga di umanong biktima na pinahirapan, hindi ho totoo. Base doon kay Cassandra Leong na hindi ganon ang background ng mga establishmento doon sa Porac, Pampanga. Kaya, ang masasabi lang ho natin dyan, mga kasinungalingan. Pero yung pagkonfirma nitong si Cassandra Leong na hindi ganon yung mga establishmento doon sa Porac, Pampanga, hindi ho binigyan ng publicity. Hindi ho pinag-usapan sa mainstream media. Basta importante, merong mga pinahirapan, merong mga ginurgur dyan sa issue ng Pogo na Wala naman tayong problema dyan Wala ho tayong problema dyan kung meron. Di panagutin yung mga gumawa. Pero ayusin lang ho natin, dapat yung nasa tama. into the issue of the extrajudicial killings because you cannot detach EJK from the implementation of the war on drugs. There were thousands of lives killed without justification, so to speak. And 1,000 life skills. Pero noong panahon ni Tatay Digong, talagang salamat. Buti na lang meron tayong Duterte na merong political will na gagawa ng war on drugs. Pero ngayon, justification ng mga 1,000 of life. Paano pati yung mga naggurguran na magkapitbahay, sinama ho nila sa bilang na yan? Di ba pinagmamalaki mo yung true numbers, realnumbers.com? Hindi mo i-check yung real numbers. Ngayong mga panahon na to, Ace Barbers. the only justification we hear from the authorities back then was just nanlaban. No? But then you have Duterte supporters asking, how would the Quad Committee hearing equate the JK killings to Pogos? Okay. The Pogo. What is the connection? Iko-connecta na ho netong si Ace Barbers. Ito ang tinatawag nating kwentong barbero portion. Dito sa bagay na video natin na to, talagang pagkukonektahin nitong ating napakahusay na congressman na nagngangalang Ace Barbers, ang Pogo at ang EJK.
atin ho siyang pakinggan. Okay. And the president has repeatedly denied, the former president has repeatedly denied that he had a policy on extrajudicial killing, so to speak. Well, we have to look at the total picture, Karen. No? The criminals or the syndicate operating in the country with several crimes being committed, they have proceeds in these criminal activities. And how do they legalize all this money coming from illegal sources? Is through POGOs. And one of those crimes that have been committed in order to raise funds is drug trafficking, human trafficking, and murder, because there were kidnap for ransom cases. Anak ng toka. Sa tingin nyo ho ba mga kababayan, kung yung pogo na yan, ginamit sa de-trafficking, yung droga trafficking, kung ginamit ho yan, sa tingin nyo ho ba, hindi gugurgurin ni Tatay Digong ang kung sino mang gumamit diyan sa ano na yan, diyan sa pogo na yan para diyan sa mga ganyang klaseng bagay. Anak ng toka. Minimekos-mekos nyo na nung una. Yaang Pogo pinagkukunan ng pondo dahil hindi nila makonekta, STL daw. Ngayon, anak ng anong nangyayari dito sa mama na As to? well. In fact, there were abductions, illegal abductions, being perpetrated by this Chinese against another Chinese. So we see that there is a pattern. We see that there is a link. That is why there was a necessity to create a much bigger committee in order to investigate this particular wide issue. Okay. Now, the revelations of retired police Colonel Royina Garma claiming that there was an assembly before former President Duterte took office and that he had ordered that the Davao Model Reward System be in place in a national scale with figures ranging from, I believe, was it mentioned 50,000 to a million? I recall that she mentioned the lowest was about 20,000 and the highest was about 1 million pesos. Yeah. So 20,000 to a million. You Mga kababayan i-deny na ho, categorically deny ho ni Tatay Digong yung sinasabi ni Garma na mayroong reward system. Tatlong dating chief PNP, pinabulaanan ho yung reward system na yan. Ngayon mga kababayan, tatlong chief PNP, isang dating Pangulo versus dito kay Garma na nakulong ng isang buwan dyan sa House of Representatives. Sino paniniwalaan nyo? I-comment nyo dyan sa baba para magkaalaman na tayo ika nga. want to continue investigating the alleged use of the intelligence funds of then President Duterte. Let's talk about that. Is there enough evidence to show and prove that the intelligence funds of former President Duterte were used for the rewards? Well, honestly, Karen, it was just an idea raised by, if I'm not mistaken, Congressman Benny Abante, that the reward money could have come from intelligence fund. Napakakupso talaga nitong si Vivian, Abante, no? Sa kanya pala ho yung ideya na yung confidential fund nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tingnan nyo dalawang confidential fund na yung gusto nilang imbestigahan. Yung kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, dito kay Vice President Sara Duterte at dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino nag-iimbestiga yan? Yung mga coups na congressman dyan sa House of Representatives. Pagka ang hirap po talagang mabigyan ng kapangyarihan itong mga bangag na to kung ano-ano mga pinaggagawa nila. Kaya napapatanong ho tayo, mga bangag na rin ho ba kayo dyan sa House of Representatives? But we all know that the intelligence fund or the confidential fund is the most difficult fund to really scrutinize because of its nature. That's why it's called intelligence and confidential. So although there are limitations to the use of these funds, but it would take a much deeper investigation and scrutiny if we really want to get to the bottom of it. But again, it's just a source, a probable source. There's no evidence at the moment, as I speak, that would definitely say that the reward money came from the intelligence funds. But other sources... Wala pang nakukontempt kaya wala pa talagang wala pa tayong kumbaga testigo na yung confidential fund ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nagagamit diyan sa reward system. Pagka meron na hong na-contempt ng isang buwan lang naman pagkatapos ng isang buwan makakaasa ho kayo na meron ng kakanta diyan. Could also be one is STL, as what Congressman Dan Fernandez has been saying. The other one could be the Lotto proceeds from PCSO still, and the others are the budgeted operations for MOE of certain law enforcement agencies. Why did I say that? Because in the budget of the Philippine Drug Enforcement Agency, there is a portion of their budget that allows legally
to reward informants or assets that provide information and support a successful prosecution of suspects. So, and there's a legal budget for that, meaning they do give reward money for the information being shared by these assets. Okay, now Congressman Barbers, why should the Filipino people trust what goes on in either Naku, the lower yan ang house or in tanong. the Senate? If we look at just in recent history, Kerwin Espinosa, alleged, accused, and said Laila de Lima took 8 million pesos from the driver, drug money. Then he recants. And then now he says Bato forced him to implicate Laila de Lima. But he accused Laila de Lima in Congress under oath. That's correct. Right, sir? So now you have Ruyuna Garma. She is giving this testimony that there was a reward system. It is under oath. You had people who accused Laila de Lima under oath in the Senate and in the lower house, and now they're all saying they lied. So ang lumalabas dito is, it seems the truth is very convenient when it suits the administration. And now it's the Marcos administration. Why should we? Hindi, teka, ayusin natin. Yung kay Kerwin, yung sinasabi ni Kerwin na kesyo merong perang ganito, kay issue nitong si Senadora Leila de Lima, meron nung mga ebidensya na bumaback up doon sa mga naging testimonya. Ganun no, kaya yung kaibahan nitong sa House of Representatives at doon sa nangyaring hearing sa Senado. Yun nung sa Senado, binabakapan ho ng mga ebidensya. May mga larawan, kumbaga may paper trail, yung kung paano ibinigay yung bag na may lamang pera, na galing kay ganito, galing kay ganyan, meron silang larawan. Meron nung ganun, pero dito, date na lang nga hindi pa makuha ng tama. Kaya, hindi po natin pwedeng ipagkumpara na kesyo ngayon yung mga kumanta noon sa panahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, convenient sa kanila yon dahil ang administrasyon galit dito sa mga tao na to, at ngayon etong mga pinatawag nila na to ng mga kriminal, binabalikan naman yung mga nagpakulong sa kanila, convenient naman ngayon sa kanila na baliktarin yung kanilang mga testimonya sa Senado. Hindi naman fair na obserbasyon yon. Kasi doon sa Senado, hinahabol itong mga kriminal na to. Dito sa House of Representatives, binibigyan ho nila ng limelight itong mga kriminal na to. Paano natin hindi sasabihin kriminal? Mantakin nyo naman gurgurin nila yung tatlong Chinese D-lord sa loob ng kulungan. Tapos yung iba nasangkot, yung iba self-confess. Kaya hindi po pwedeng sabihin na convenient kasi sa kanila. Kaya, ngayon dito sa administrasyon na to. Pero nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga sinabi ni Kerwin Espinosa ng mga naging resource person sa pagdinig ng Senado dyan sa issue ng ng EJK kay Senadora Leila de Lima, pagluluto ng droga sa loob ng Bilibid, pagtanggap di umano ng pera ng dating DOJ secretary na kung saan iniwan yung bag, mga ganun detalye. At yung mga nagsalita doon, pinatutuhanan nila, under oath sila. Pero diyan wala ho tayong ganun. Wala hong mga ebidensya na pahayagan ho na lumalabas sa pahayagan na linuluto ang droga diyan sa Bilibid nung panahon ni Panot. Ang tanong lang naman ho doon, anong ginawa ng dating DOJ secretary para mapigilan yung pagluluto nila ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng Bilibid nung panahon nitong si Noynoy Aquino. 'Di ba? Yun lang naman ho. Pero dito ang ginagawa lang naman nila diyan sa House of Representatives ngayon pinaparetract lang nila lahat ng sinabi nila doon sa Senado na kung saan binabackupan ng ebidensya. Sa pagre-retract ho nila na to, wala naman ho tayong makitang ebidensya dito sa mga nagsasalita na to. Kagaya ni Kerwin, kagaya nitong si Mabilog, kagaya nitong si Ruyina Garma. Date na lang ho, date na lang. Mali-mali pa ho yung mga sinasabi nitong si Ruyina Garma. Kaya pag nagharap itong si Tatay Digong at itong si Ruyina Garma, talagang kaabang-abang ho yan, mga kababayan. Tuloy natin, game. We believe those testifying. Well, in the first place, we do not believe hook, line, and sinker all these testimonies, even if this is accompanied. Hook, line, and sinker. Loko-loko ka ba, sir? Hindi daw so ibig sabihin, ano lang talaga yan, smear campaign o
demolition job para sa mga Duterte. Okay, naiintindihan namin. Kumbaga, yung sinasabi nila dito, okay lang yan, ganyan lang naman yan eh. Ano lang na, propaganda lang ng pagkatapos ng ano na to, makakalimutan na lahat yan. Ganun lang ho ba yung ginagawa nyo na yan? Talagang paninira lang sa mga Duterte kasi sa kabila ng walang humpay na paninira na ginagawa nyo dyan sa House of Representatives, hanggang sa ngayon, nakatayo pa rin ho ang mga taga-suporta ni Tatay Digong at isa ho tayo dito, no? Yung mga kasama natin dito sa PH Update, hanggang sa ngayon, nakatayo pa rin at talagang nagtitiwala sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Mamaya, itong si Gadon, Gadon yari ka mamaya sa akin. By a sworn statement, no? Because the Quadcom requires all witnesses who wish to share information to execute an affidavit, so that in the future they cannot run after us and say we were pressured, we were tortured, we were under duress when we made that statement. Iyon ang problema, kaya umiiyak itong si Garma. Wala ho siyang babalikan kung sakaling dumating yung panahon na ang tawag dito, lahat ng sinabi niya dyan sa Quad Committee na yan ay binawi niya. Kaya siya pina-under oath. Sabagay, ano ba namang kwenta ng under oath na yun? Pagka sinabi nitong si Garma, ang katotohanan, tinakot ako. Wala akong choice. Yung anak ko may problema, kaya kailangan kong gawin yung pinapagawa sa akin. Maiintindihan namin, mga napakababalasubas nyo dyan sa house eh. Di ba? Wala akong problema sa amin yun. Kaya para dito kay Ruina Garma, ngayon pa lang, yung mga litanya mo sa mga susunod na panahon, parang naririnig-rinig ko na. But didn't Corwin Espinosa, didn't the PDLs, persons deprived of liberty, didn't they also issue an affidavit during Duterte's time when they testified in the lower house? Well, that's correct. No? They also issued the same affidavit. Kaya nga ngayon, Karen, no, what we're looking into right now is to make sure, because lying is now a culture, no, in the Philippines, no. Kaya ayusin ho natin, hindi daw demolition job pero headline, kumanta na si Garma. Linaglag na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron talagang reward system. Yun yung mga naririnig nating headline nitong mga tabloid na to mga pahayagan, di ba? Yun ang nakakaano ho. Ginagamit ho ng mga mainstream media ng pang-headline, yung mga litanya ng mga resource person dyan, kahit hindi pa na-verify yung mga pinagsasabi nila kung merong katotohanan o wala. When they appear before a congressional inquiry or investigation, it seems that lying is a very convenient way to allay the questions being propounded by members. No, so we feel that there must be something that we should do, and we are now in the process of looking into the probable liability of the lawyers who assisted the person who executed the affidavit. Kasi remember, when you execute talagang ang gagawin nun itong mga to, pati yung mga lawyer, hindi na pwedeng hindi nyo kami pwedeng balikan. Affidavit, you should do this in front of a lawyer. Number two, it is a notarized document, meaning everything that they stated there are true and correct. No false statements are being issued to the best of their knowledge, and they swear, no. Naglolokohan na lang tayo dyan, Garbers. Sa mga kababayan, gusto nyo mapanood ang buong interview na yan, itong si Ace Barbers dyan sa ANC Digital, punta lang ho kayo dyan. Maraming salamat to. Napakahusay ho ng mga tanong nitong si Ma'am Karen Davila. Para makapag push din tayo ng views dyan sa ANC. No? Punta ho kayo dyan mga kababayan kung gusto nyong ituloy. Pero wala rin naman hong kwenta. No? Itong si Barbers, puro mga walang kwentang sagot ang kanyang ibinibigay dito kay Ma'am Karen Davila. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayong lahat. No? Thank you ho sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat to. Maraming salamat. Mahalin natin ng Pilipinas.